Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Marcos, isa sa mga sumulat ng mabuting balita, isa sa mga ebanghelista. May iniwan si San Marcos dito sa mundong ito. Ang kanyang sulat, ang kwento tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Magandang pagnilayan yan. Magandang itanong sa ating sarili. Kapag tayo ang lumisan, kapag tayong nawala na dito sa mundo, anong iiwan natin? What mark will you leave on this earth? Aminin natin, minsan hindi magandang ating iniiwan sa ating mga kapwa. Madalas tayo nag-iiwan ng sakit ng loob. Madalas sinusugat natin ang kanilang mga puso. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nakasakit sa ating mga kapwa, sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin dinala ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y magpakumbaba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong dinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa
ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong maatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatihan kasama ni Kristo. Sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon din na di magmamaliw, ang sa tuwid-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kapares mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Pumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit kung maputungan sa kanila mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinapangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, today we are celebrating the feast day of Saint Mark, one of the 4 evangelists. At habang tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binigay niya si San Marcos sa atin na naging daan para marinig natin, matanggap natin ang mabuting balita tungkol kay Jesus, maganda din pong itanong, ano ang maituturo ng mga pagbasa natin para tayo po ay mabuhay na masaya, malusog, at mas malapit sa Diyos? My dear friends, my dear brothers and sisters, using today's reading, here are 3 lessons so that you can continue to become happy, healthy, and holy. First, to be happy, you must be humble. Ano po ang sabi ng unang pagbasa? God opposes the proud, but gives grace to the humble. Mga kapatid, ang taong mayabang, laging may kaaway. Ang taong nagpapakumbaba, palaging payapa. Kaya, kung gusto mo talagang sumaya sa buhay, wag mong ipaglalaban ang ego mo. Ipagkatiwala mong sarili mo palagi sa Diyos. Sabi po ni San Pedro sa ating unang pagbasa, that we should cast all our worries upon Him because He cares for you. Kapag palagi kang nag-aalala, isa lang ibig sabihin yan, hindi mo pinagkakatiwalaan ang Diyos. Kapag ikaw ay palaging nag-aalala, gusto mo palagi ikaw ang masundan. Di po ba? Tandaan niyo po, hindi ka magiging masaya kung gusto mo palagi ikaw ang tama. Hindi ka magiging masaya kung pilit mong kinokontrol ang lahat. Kaya nga po, pansinin niyo sa ating katawan, 2 lang ang ating kamay. Anong ibig sabihin yan? Para wag mong pakialaman lahat ng bagay. Hindi po ba? Kahit naman po ang octopus, 8 po ang kanyang tentacles, ang kanyang kamay. Hindi po ito nangangarap na hawakan o balutin ang lahat ng bagay. Ang tunay na saya nanggagaling sa pusong marunong magpakumbaba at marunong magtiwala sa Diyos. Amen? Dahil mas magaan ang pusong nagpapakumbaba kesa sa pusong mayabang. Pero pong isang misis dumating dito sa parokya. Isa pong matandang nanay. Nagrereklamo po siya sa kanyang anak na babae. Sabi niya, "Father, dahil balo na po ako, nakatira po ako dito sa aking daughter.
Pero itong aking anak, napakaselan po niya. Pati po ang ref, gusto niya malinis, maayos. Tinanong ko naman po itong matanda, ano naman pong problema doon? Ayaw niyo po ba yon? Gusto niya malinis at maayos yung refrigerator niyo? Tapos sabi po niya, kasi naman po, Father, palagi po akong pinagsasabihan nitong anak ko. At tanong ko sa kanya, bakit po? Ayaw niyo po bang pinagsasabihan? Sumagot po itong matanda, sabi niya, kasi naman po, Father, mas matanda ako sa kanya. Nanay po niya ako Anak ko lang siya. Yun pala ang problema. Hindi naman pala yung ref. Hindi naman po pala tungkol sa kalinisan. Ang pinaka-problema ay yung puso nung matanda. Di po ba, mga kapatid? Minsan hindi po tayo nasasaktan dahil mali ang sinabi ng ibang tao. Nasasaktan tayo dahil ayaw nating itama nila tayo. Di po ba? Minsan, hindi tayo nagagalit dahil bastos ang ating kausap. Nagagalit tayo kasi nasasagasaan ang pride natin. Amen? Sinabi ko po dito sa kausap ko, Nanay, hindi po ibig sabihin matanda na kayo na tama ka palagi. At dagdag ko pa po sa kanya, habang po tumatanda tayo, dapat lalo tayong nagiging humble. Dapat natututo tayong magpakumbaba. At habang nagpapakumbaba ka, doon mo makikita at mararanasan. Lalong gumagaan ang puso mo. Doon ka lalong sasaya. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi sukatan ng katotohanan ang edad. Hindi sukatan ng tama ang pagiging magulang. Minsan, ang anak, ginagamit din niya ng Diyos para turuan kayong mga magulang. Amen? Minsan, yung mga mas bata sa inyo, ginagamit din yan ng Diyos para itama yung matanda at lumang pag-uugali niyo. Amen? At kung hindi ka marunong tumanggap ng iyong pagkakamali, hindi ka lalago. Di po ba? Kaya ang tanong, bakit ang dami kayang matatanda pero hindi sila masaya? Bakit kaya ang daming merong edad pero puno ng galit? Kasi tumanda nga sila, pero hindi sila marunong magpakumbaba. Amen? Mga kapatid, gusto niyo po bang mas sumaya? Huwag mong ipaglaban ang pagiging tama. Ipaglaban mo ang pagiging mabuti. Huwag mong isipin, akong mas nakakaalam. Isipin mo, ano kaya ang pwede kong matutunan? At tandaan niyo po ito, the older that you get, the humbler you must become. The more humble you become, the happier you will be. Dahil sa dulo po ng buhay, hindi tayo huhusgahan kung gaano tayo katanda. Bandang huli, ang titignan ng Diyos, kung gaano kahaba ang ating pasensya, kung tayo ba talaga ay nagpakababa. Secondly, to be healthy, you must be vigilant. Ang habilin po ni San Pedro sa unang pagbasa, be sober and vigilant, the devil is prowling like a roaring lion. Kapatid, hindi lang po katawan ang kailangan nating alagaan, pati isip mo, pati puso mo, yang kaluluwa mo. Kasi po ang stress, galit, inggit, yan po talagang nagpapasakit sa atin. Yan po talagang nagbibigay sa atin ang sakit. At ang sabi po ng Biblia, ang demonyo ay parang leon. Hindi kanya agad kakainin. Hihintayin kanyang mapagod at doon papasok ang masama sa iyo. Kasi mga kapatid, kapag pagod ka, mas madali kang matukso. Di po ba? Kapag stress ka, mas madali kang nagagalit at umiinit ang iyong ulo. Kapag sugatan ka, doon ka mas nawawalan ng pag-asa. Kaya kung gusto mong maging mas healthy, bantayan mo ang iyong sarili palagi. Tandaan niyo po, hindi lahat ng masarap ay mabuti para sa iyo. Di po ba? Hindi lahat ng reaction mo ay tama at nakakabuti sa ibang tao. Bantayan mo ang iniisip mo kasi minsan hindi naman talaga tama yung iyong iniisip. Toxic yan sa iyo. Dahil ang taong hindi marunong magbantay at alisto, madaling
matalo. Third and last, to be holy, you must be a missionary. Ang utos po ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, narinig natin. Go into the whole world and proclaim the good news. Mga kapatid, ang kabanalan po, hindi lang po puro dasal. Ikaw ay banal kapag sumusunod ka at nagmimisyon ka. Si San Marcos, hindi lang po siya basta't nakinig sa mga turo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sinulat niya ang mabuting balita. Hindi ka nagiging banal kung nakikinig ka lang at tinatago mo ang iyong pananampalataya. Ipahayag mo ang ebanghelyo sa buhay mo. Paramdam mo ang faith mo sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo. I-convert mo ang ibang tao sa pamamagitan ng social media. Alam niyo po ang kulang ng mundo natin ngayon. Hindi po kulang ang ating buhay sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. There are a lot of people who believe in God, and yet we need more people who live their belief in God. Yan po ang kulang ng ating mundo. Mga taong binubuhay ang kanilang pananampalataya. Marami sa atin diyan nagkukulang. Pagdating sa simbahan, ang bait-bait natin. Pero bakit pagdating sa iyong pamilya, napakasama ng iyong ugali? Aminin, di po ba? Hindi niyo po kailangan maging pari para mangaral kayo. Kailangan mo lang maging tunay araw-araw. Sabi po sa Ebanghelyo, while they went and preached, the Lord worked with them. Ano pong ibig sabihin? Na kapag ginagawa mo ang iyong misyon, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag kayong magtataka. Bakit ramdam mo, hindi mo kasama ang Diyos? Bakit nanghihina ka? Bakit depressed ka? Baka naman ginagawa mo ay yung hindi naman pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kapag ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos, gagabayan ka niya, sasamahan ka niya, at ang sabi sa Ebanghelyo, magpapakita pa siya ng mga himala sa pamamagitan mo. Mga kapatid, ang tunay na banal, hindi tahimik. Kung nagpapahayag ka ng kabutihan ng Diyos, yan ay maririnig at makikita ng mga tao sa salita mo, sa kilos mo, sa buhay mo. Kaya tandaan niyo po ito. Kung gusto niyo pong sumaya, magpakumbaba ka. Kung gusto mong agad gumaling sa iyong sakit, magbantay ka. Kung gusto mong maging mas banal, ipahayag mo, buhayin mo ang ebanghelyo. At tulad po ni San Marcos, huwag nating itago ang mabuting balita. Ibahagi mo ito sa buong mundo. Dahil ang tao na may Diyos sa kanyang puso, hindi lang po nabubuhay. Nagbibigay din siya ng buhay sa kapwa niya. Para po tayo patuloy na maging masaya, malusog, at mas pinagpala. Magpatulong tayo sa Diyos sa pamamagitan ng banalamisang ito. Hilingin natin ang panalangin ni San Marcos. At ating sabihin, San Marcos, ipanalangin mo kami ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Pinahayag ni San Marcos ang mabuting balita na tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hinihiling natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging sangbuhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista,
Nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon aming pinagkapuri na si San Marcos sa iyong dinakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalang ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Palalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hiniling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin. At ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang pinangaral ni San Marcos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo ngayon na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po natin dasalin ang the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any diseased areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, Amen. our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for for us. Muli po, kami nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga followers namin na pumunta at pumupunta dito sa ating parokya, bumibisita. Maraming salamat po sa inyong presensya, lalong-lalo na din po sa mga online mass goers natin na walang sawang sumusuporta sa ating mga project dito po sa loob ng parokya. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po. Meron pong 4 na ebanghelyo. At si San Marcos ay isa sa mga ebanghelista o isa sa mga sumulat ng mabuting balita. Pero sabi po ni San Jeronimo na meron pa daw pong 5 ebanghelyo. And what is the 5th gospel? It is the Holy Land. Dahil pag pumunta po kayo doon sa Holy Land, sa Jerusalem, sa Israel, hindi mo lang binabasa yung storya ni Jesus. Lalakarin mo, mahahawakan mo, makikita mo mismo. Pero yan po ang malungkot na kwento na dahil po sa hidwaan, gera ng Iran, Israel, yan po mga ibang terrorist group, Hezbollah sa Lebanon, nasisira po yung mga ibang lugar na kung saan namuhay, lumakad ang ating Panginoong Jesucristo. So, isa pong request ko sa inyo ay pagpatuloy po nating ipanalangin, ipagdasal ang kapayapaan para po ang mga banal na lugar din doon sa Holy Land ay manatili din pong intact at ligtas. Kaya po gusto ko ding i-announce sa mga nagtatanong po sa akin kung kailan po matutuloy yung ating pilgrimage sa Holy Land. Ito po ay mamumove na for next year. Ayaw ko pong i-risk yung ating pong kaligtasan. So pasensya na po yung ating pong Holy Land trip, yung ating pilgrimage this November ay mamumove po by next year. So maghintay lang po kayo ng announcement.
But while we are preparing for the pilgrimage, please, let us prepare our hearts and let us pray that the Lord may convert hearts. Hanggat hindi po nagbabago ang puso ng tao, wala pong kapayapaan. Amen? So isa po yan sa ating prayer intention. The conversion of hearts so that peace will reign. Mga kapatid, alam ko po lahat tayo gusto nating maging healthy, happy, and holy. But as I have said in the homily, if you want to be happy, you need to be humble. If you want to be healthy, then you must be vigilant. And if you want to be more holy, then you must be a missionary. Ito po ang ating pagdasal, mga kapatid, naway pagkalooban din tayo ng grasya ng pagpapakumbaba, naway bantayan natin ang ating pinapasok sa isip at katawan natin. At naway buhayin natin, maging totoo tayo sa ating pananampalataya. Be careful with how you live your life. Why? Because you might be the last Bible that other people would read. Yung mga tao ngayon din na nagbabasa ng Biblia. Pero, nakikita po nila ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pamumuhay niyo. Baka kayo ang nagiging dahilan sa gabal bakit hindi po pumapasok ang tao sa simbahan. Dahil sa pamumuhay nyo, hindi kayo tapat, masama ang ugali niyo. Di po ba? So we pray that the Lord will grant us the grace of humility, of vigilance, and may we be true missionaries of the faith. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.